Sige. 1 Timoteo chapter 4 verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis sa pamumuhay. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen. Ngayong araw po na ito ay nagsi-celebrate tayo bagamat bukas pa. Tama ba po? Bukas pa ang birthday ni Jess. Ay sineselebrate natin ang isang milestone. Para sa akin kasi milestone kapag nag-18 years ka na. 18 years old. Bakit? Kasi kapag 18 years old ka na, bali sa ibang lugar naman yun sa Amerika, may kalayaan ka na. Pwede ka nang mabuhay ng mag-isa. Maging independent. Ano? Kapag 18 years old ka na din, pwede ka nang isyuhan ng lisensya. Wow! Kaya merong regalo ang kanyang Mama. magulang. So, Papa. Ayan. At ang kapatid, kasama bang kapatid doon sa may nagbigay ng regalo? Topi palo yata sila. May surprise yung mga yan. Ayun. So, malaking bagay, no, na may mga ano tawag doon? Opportunities at the same time privileges pag nag-18 years old. Pero sa kabila nun, kapag ikaw ay 18 years old na, pwede ka na makulong. Pag gumawa ka ng kasalanan, lalo na gumawa ka ng krimen, no, pwede ka nang makulong. And wag naman sana yung mapagbibintangan ka din, no? Kasi, yung iba ngayon sinusulong mga 14, 15 years old at ikaw ay gumawa ng krimen para may juvenile na parusa ngayon na kahit bata ka pa, pwede ka nang ilagay sa isang facility. Tapos pag tumanda ka na, saka mo haharapin yung krimen na ginawa mo. Well, bagamat ganun yung consequences, no, bukod sa may privilege ka, may opportunities, and even consequences kapag hindi maganda yung pamamaraan ng iyong pamumuhay, may iisang bagay ang hindi nagbabago. Yun yung katapatan ng Panginoon. So, dahil 18 years old, medyo mataas na ang expectations, tama ba, ng mga magulang, mga kapatid, mga teachers, no? Lalo na sa kaibigan, no? May marami ng mga expectations. Tapos dumadating na din dyan, sumasala ka na nag-filter ka na ng mga bagay na tatanggapin mo sa sarili mo. At nag-filter ka na din ng mga bagay na sasabihin mo sa iba. Ayun. Dito na din, dahil nag-step up ka na, medyo may mga pangarap na parang unti-unti mo nang ina-unfold at sinasabi sa Panginoon o nilalagyan mo ng steps na yung pangarap mo. Ang 18, ito, senior high o college? Senior high. Grade 12, graduating. Ano kukunin mo sa college? Criminology. Wow, criminology. So, medyo medyo physical ang, dyan, datingan dyan, At, decision. Yung mga decision mo sa buhay ngayon, nagbi-build up na. Though, somehow, kapag 18 years old ka na, well, ang leadership mo, wala pa naman naging presidenteng 18 years old, no? May, dumadating na yung steps na nagiging leader ka na on your small group, o kaya sa mga friends mo, no? At isa ka na rin sa mga nagiging inspirasyon, sa iyong mga kasama, sa friends, sa family, yun. And with that, dahil nandito tayo sa mundo, maraming mga boses.
yung maririnig mo. Una, boses ng mama mo. Ano pong tawag sa inyo? Mama. Mama at papa. Ayan. Marami ka na bang narinig na boses mula sa kanila? Kapag kakaalala mo mga ilan. Ngayong araw. Di ba? At marami po. Boses ng kaibigan. Ano na bang pondo Ayan, sila si ba? Teacher May. Teacher May, dito po. Boses ng kaibigan, boses ng maraming tao. Si Jess, may social media ka ba? Meron naman po. Meron. So, kapag magpo-post ka, meron kang mga makikita, no? May makikita kang magpo-comment, magre-react, and so much more. Ganon din sa lahat, dahil ikaw ay nagde-decide sa iyong sarili, no? Meron ka din mga ililihim ng konti. For friends lang, yung ipopost mo. Ayan. Bagamat ganun ang kalagayan sa mundo, no, maraming boses. May mga boses na magsasabing, kaya mo yan, no, magagawa mo yan. At may mga boses din na magsasabing, hindi mo kaya yan. Mahina ka lang. May nakamilala. Pero tandaan mo yung binasa mo. Yung binasa mo sa 1 Timothy, sabi niya dito, huwag mong hayaan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Dahil sa iyong pagiging bata. Sa halip, ito yung gagawin mo. No? Para maipakita mo sa kanila na hindi ako dapat hinahamak-hamak. Maging isa kang halimbawa sa pananampalataya, sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Siguro ito pong message na ito ay hindi lamang para kay Jess, kundi Yes. para na sa mga nandiyan din. Mga kaklase. Dahil nandun na din kayo, no? Sa ganong edad. Ang pinaka-importante sa lahat, kahit na napakaraming boses sa mundong ito, ay ang boses ng Panginoon, no, sa Yes. buhay natin. Kasi alam natin, katulad ng binasa kanina, ang nais ng Panginoon, ang plano ng Panginoon para sa ating lahat, ay mga planong hindi natin ikasasama. Walang sinabi ang Panginoon, sige, magpakasasa ka sa buhay mo. No? Okay lang yan. Pag sa dulo magkakasakit ka, okay lang yan. May ganun ba? Wala no? Sinabi, ang katawan natin ay templo ng Espiritu, kaya naman gamitin natin ito sa kanyang kapurihan. No? Lahat ng naisin ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. Ayaw ng Panginoon na mapapahamak tayo. Alam niyo ba yon? Kapag mga simpleng decision natin sa buhay, it will make or break us. No? Yung mga decision natin. Pero, kung ating aalamin, kung isisik natin, isusearch natin, yung plano ng Panginoon sa atin, ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kundi para sa ating ikabubuti. At itong mga plano na ito ay magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Though hindi mo pa alam ngayon, no, kung anong kakaharapin mo. Siyempre, criminology, pag tungtong mo sa klase, hindi mo alam kung anong mangyayari, no? Ano ka ba, mabubuli ka ba? O magiging favorite ka ng teacher? Magiging favorite ka ng mga classmates mo? Hindi mo pa alam. Pero bagamat ganun, ang nais ng Panginoon sa iyo ay yung para sa kabutihan. Kaya yun yung pakikinggan natin lahat, mga kapatid. No, mga gwapo't magagandang mga kabataan na nandiyan. No? Tayo ay makinig sa boses ng Panginoon. At para mangyari yon, para malaman natin, no, kung ano yung mabuti at magagandang bagay na plano ng Panginoon sa atin, syempre, meron tayong gagawin. Hindi naman pwedeng babagsak na lang sa lupa yung salita ng Panginoon. Kailangan natin siyang isik, i-search. No? Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, babasa ka ng Bible. No? Babasa ka ng katotohanan. Isa kasi dami ng fake news ngayon, ano? Alin ba doon ang fake, alin ba doon ang real? So, matuto tayong salain, matuto nating i-filter
yung boses na pinakikinggan natin. At mas madalas ngayon, kasi I was 18 years old way back, 19, charing, joke lang. Ayun. Bata pa naman ako, pero siguro mga kalahati, mga 18 years ago. Ayun. +1 na pala. Now, may mga, syempre meron kang kaibigan, may magsasabi sa'yo na, ay, bagay ka sa ganito. O kaya, sama ka sa amin, punta ka sa amin sa ganito. No? At darating yung panahon, mamimili ka din kung may mga masasayang bagay na pwede, yung alam nating masaya, pero ikapapahamak natin. No? Piliin natin kung ano ang mabuti. Yung masaya, minsan panandalian lang yan. No? Once in a lifetime, pero hanggang dun lang yun. Pero yung kapahamakan, medyo naglalas. At yun yung paalaala sa'yo, no, sa ating lahat, na mas piliin natin ang boses at yung pangako ng Panginoon sa atin. At sa huli, tandaan mo, ang boses ng Panginoon ang sabi niya sa'yo, hindi ka aksidente. Hindi ka huli. You're not the least and the last. No? Pero ikaw ay isa sa precious na anak ng Panginoon. Hindi ka kulang. At lalo't higit, sasabihin ng Panginoon sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kasi kasama mo siya. Ganon din po sa atin.